Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Tapos na nga at finish pa itong Kongreso dahil nga si Vice Presidente Sara Duterte ay pinasa na nga sa Korte Suprema ang mga ebidensya laban dito kay Congressman Benny Abante at sa kanyang mga wadcon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga nakayanan nitong si Vice President Sara Duterte ang pinagagawang paninira nitong Kongreso sa kanya at patungkol sa OVP or sa Office of the Vice President budget. Dahil nga mga kaibigan, ang wala namang pakialam or dapat nga hindi pinapakialaman ng Kongresong ito ang budget ng Office of the Vice President dahil sa kanya ito. Kung usapang transparency lang ay kitang-kita naman sa pamumuhay or sa pamamalakad ni Vice President Sara Duterte kung saan nagamit ang kanyang budget or ang budget ng opisina ng Vice Presidente. Hindi katulad ng mga Kongresong ito, particular na kay Abante, kung saan niya na nga ginamit ang kanyang mga tinatawag na budget ng kanyang distrito dahil wala man lang nakikitang improve, kundi ang nakikita lang sa kanya mga kaibigan ay ang mga kanyang gamit na sobrang mamahalin tulad na lamang ng relo na nagkakahalagang milyong-milyon at pati na rin ang kanyang mga luxury cars na sobrang mahal. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at opinyon. Hindi lang lineup ng senador ang tinan natin, bantayan din natin ang mga congressman na sumira sa mga Duterte. Vote straight, Duterte slate. Maawa tayo sa mga anak at mga apo natin. Duterte lang ang may tunay na malasakit. Kahit kailan kampante ang taong bayan dahil si Presidente Duterte lang ang mas magaling sa kanyang administrasyon. Solid Duterte kami sa Leyte. Yes, mga OFW, vote straight Team Duterte kayo ang may malasakit sa taong bayan. Walang mabitay basta Duterte ang umupo. God bless us. Attorney Kong Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Trixie Angeles, Chavit Singson, Dr. Lorraine Badoy, Dr. Willie Ong, ka Eric Celis, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at iba pa. Mabuhay ang INC, mabuhay ang mga Duterte para sa maayos na pamamalakad. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayanang Bayang Pinas. Wag din at sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Muli po maraming salamat and God bless. May gumagawa, gumagawa ang mga kampo ni Bangag, syempre yung mga trolls, yung mga bayaran ni Bangag nandyan sa DICT, andyan yung mga nagbabayad sa mga walang prinsipyo, walang dignidad na mga morons na insimada, okay? At mga syongit bells. Bakit ba ang mga vlogger ni Bangag ang syongit? Ang syongit, makukyoho ang dating kasi bayad ang kanilang mga pagkatao. So recently, actually, I think naglalayag pa ako nito. Hindi ko lang nabigyan ng pansin. Pero may gumagawa nga na mga tauhan ni Lisa Tanas na kidnapper, ni Bangag Marcos Jr. na Addictos Benedictos. Ayan, inutusan na naman para palabasin na ako ay nag-post at palabasin na inaaway ko si Attorney Vic Rodriguez. May mga ganun silang hanas. So, kawawa naman ang ating, buti na lang, gwapong-gwapo si Marlon ng third floor. Ayan. Si Sir Marlon ng third floor studio, baka pwede nyo nang i-subscribe yan kasi the more na inaano tayo, ayan mga palangga. So hindi po ako yan yung Maharlika Network. So ang utos ngayon ng mga baka ng inang Lisa Tanas, Bangag, Tambaluslos at lahat ng mga demonyo na gusto nilang panghawakan ang kaba ng bayan at gastusin at itago at ilayo sa Pilipino ay mag-create ng fake Facebook account. Okay? Tandaan ninyo mga palangga, hindi po 200 pesos,
280 o 300 or 500 o 1,000 ang followers natin sa Maharlika Network. We have 60, 81, and Boljak is, like 80, 81,000 subscribers. But actually, kung hindi pinatumba o kaya hindi ginamit ng putang inang Marcos Jr. at Lisa Tanas ang AFP, ang mga ahensya ng gobyerno para i-take down ang page, makipagsabuatan dyan sa Pilipinas, hindi po buhay na buhay pa sana yung ating more than 1 million now na subscribers. But don't worry. Kahit na pinatake down ng mga buwaka ng inang pikon na pikon at mga addictos benedictos na sinisira ang buhay ninyong bawat Pilipino, ang boses ko, ang alindog ko, mawala man ako, nag-celebrate man ako, eto, buhay na ako. No? Natuwa ka, Lisa Tanas, medyo na nahimik ako. Pero hindi ibig sabihin na nahimik ako, wala na akong pakialam sa laban ko. Kahit ako'y nag-enjoy, nasa isip ko pa rin ang laban ko. It just so happen, lagi akong around sa dance with my friends. Pero ganun pa man, eto mga kababayan, pinapalabas ng mga bangag, itong picture na ito picture ni Marlon Purificacion. Ang caption na ginamit yung fake page na Maharlika Network na ginamit at pinupondohan ng buwaka ng inang bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas na makyoho pa sa bulok na palaka. Kyoho, itsura niya, damak-damak. Linti daw ang bilat niya, gina-yeast na. Anyway, alright. Sabi dito, Marlon Purificacion, bata ni Vic Rodriguez, ang tunay na gumanap na pulburon video na inilabas natin mga palangga. Ito po ay si Lisa Tanas at si Bangag at ang mga aliporos niyang author dito. Yan, sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Wala kaming usapan ni Attorney Vic. Di ba? So ito'y mga tanim, fake page ni Lisa Tanas at ni Bangag. Dahil nga galit na galit sila. Dahil binuking sila ni Attorney Vic Rodriguez dito sa librong ito. That's why kung wala pa kayong kopya, you have to get it now. Okay, sabi dito, hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Bagkus mga palangga, gumawa pa siya ng alibay na never daw niya nakitang nagpulburon ang mamang si Kuting. So ito po ay ginamit nila ang picture ni Sir Marlon Purificacion. Ito po ay gawa ni Lisa Tanas. Gawa ni Bangag. Dahil pikon na pikon sila dahil malapit na silang matumba. Okay? Malapit na silang bumagsak dahil sinasabi ko sa inyo, ang AFP at PNP na mga matitino ay sukang-suka na sa kanila. Let's talk about this kasi nagpalabas sila 3 days ago sa presidential communication ng video na kung saan mga kababayan ay kina-counter nila yung tungkol doon sa PIN daw na abutan. Di ba? Pinalabas nila PIN. Ngayon, sinasabi nila, nag-release ka agad ng presidential communications na, maging mapagmatsyag, di ba? Huminto, mag-isip at magsaliksik. At sinasabi niya, walang maluloko kung walang magpapaloko, tiyakin ang katotohanan, fake news ang labanan. So, sinasabi nila na yung mga, nakita ko doon si Political Witch Boy, si General Macanas, di ba? Yung mga, yung mga title nila, is it, pa-question mark. So gustong lasunin ng putang inang Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na kidnapper ang mga isipan ninyo. At gusto nilang sabihin na mapagmatsyag daw kayo na kung paano daw ng fake news, mag-detect. Ito mga kababayan, balikan natin yung abutan ng Polboron na may palaman na PIN. Number 1, okay? Sinasabi nila doon sa explanation nila may random na personalidad na nag-abot kay Bangag ng PIN daw. Kaya nga in-explain ko yun eh. Sabi ko, pwedeng PIN na sa ilalim may pulburon. Mga kababayan, kung balikan nyo yung video na yon, nung inabot ni random, pag-usapan namin ni Cathy Binag sa vlog kasi alam ko kakilala niya, reserve ko yun, kakilala niya yung nag-abot daw di umano ng PIN kay Bangag Jr. Pero sabi ko nga, baka may nakaipit na white powdery substance. Ngayon mga kababayan, okay?
Kung hindi ka kilala, ito, let's open your mind, your brain cells, darling. So ngayon, inabot yung white plastic. Syempre, pinakita nila palalabasin talaga ng mga buwaka ng ina is pinyon. Kung random personalidad na hindi kakilala ni Bangag, ikaw, sino ka man, inabutan ka. Hindi pa titignan mo kung pera yung inabot sa'yo or pang-adictus benedictus. Eto ha, tangina, PCO, ha? Ikaw, Lisa Tanas, ang utak mo ha, nasusunog na ng pulburon. Ang utak mo nasusunog na ng alak. Ang utak mo, sana yung vape, jumorbag, gumano na lang ang vape. Dahil minuto nagvi-vape ka, sinusunog mo yung utak mo, yung baga mo. Well, sunog na sunog ka naman na talaga. What do you expect? Kung may utak ito mga inayupak na to, edi kayo mga palangga. Yung well, alam ko mautak kayo, yung mga nagpa-follow sa akin ng mga palangginging. Ang palusot nila ay pinyon. Kung inabutan ka ng random personality at ikaw ay presidente o senador, hindi ba pag inabot sa'yo, di ba, hindi mo gaganunin? Bisibisihan ka, kasi ako, may mga nagkakagulo din naman sa akin ng mga palangga na nilablab ako kung ano-ano mga inaabot sa akin. Pero so far, wala pa namang nag-abot sa akin ng white powdery substance dahil pag may nag-abot sa akin, papalunok ko sa kanya. So ngayon, inabot na ganyan. Ito bangag, makinig ka kasi lagi kang bangag, buwa ka ng ina ka eh. Ginanon mo kaagad, ibinulsa mo. Ibig sabihin, mga palangga, inabot. Kasi ang drama ng mga bangag, ng presidential communication, pin daw yon. So kung pin yun, so ibig sabihin, alam niya na may aabot sa kanya. Hindi ba dapat ang pinakauna, tinuturo natin sa ating mga anak, pag may nagbigay sa iyo na stranger, huwag mong tatanggapin. 'Di ba? Huwag mong tatanggapin. So, siya, Presidente Bangag, ang ginawa, tinago agad at ibinulsa. Ang first and foremost niyang ginawa dapat, pag abot, tinignan niya, ano ba to? 'Di ba? Baka mamaya, pera yon. Tapos nakita siya na, tumanggap siya ng kakarampot na bribe. Hindi binulsan niya eh. So prior to that, kung i-analyze ninyo, kilala ni Bangag ang taong yon, which is kilala nga niya. Dahil sabi ko nga, yan ang pag-uusapan namin ni Cathy Binag. Mamaya, mag 3:30 dyan sa Pilipinas, ay meron kaming bonggang-bonggang live together. So ngayon, binulsa niya na kagad. Okay? So ibig sabihin, meron na silang usapan, o even before, previously, meron silang abutang nagaganap. So ngayon, ang ginagawa ng mga buwaka ng inang gobyernong Bangag, na dapat yun ang kalusin, lapit na makalus yung mga yan, ay magmatsyag daw kayo. Mga yawa, tignan daw kung may katukat, edited daw yung picture. Buwaka ng inan nyo, pagpasok pa lang ni Lisa Tanas, pagpasok pa lang ng 2022, tinatapyas yung yan yung botete. Hindi ba fake news yan? Kung talagang concern kayo sa fake news, bakit wala kayong counter o sagot nung sinabi ni Cathy Binag na si Lisa Tanas ay isang pusher ng pulburon at inabutan siya at gusto siyang alukin na suminghot at magpakabangag. Wala kayong sagot dyan. Diba? Bakit sinasabi ni Cathy Binag harap-harapan na si Marcos Jr. ay may pagkakataong dumudugo ang ilong dahil sa kaka-adik? At alam ni Amy Marcos yan, ulit-ulitin ko, dahil bago ko inilabas ang video, alam ni Amy Marcos na ang authentic video na yon ay lalabas. It just so happened na hindi binigay sa kanya ng ating source, kundi sa akin binigay. Kaya hindi niya na-damage control. Pambansang tulak, sabi ni Gorgor TV. Gorgor TV, kung ayaw mong mag-gorgor, palitan mo yan ang picture mo. Bakit ako yan? Makukonfuse ang ating mga palangga dyan. You have to put something, baka mahirap ma-confuse palangga. We support each other but don't use my picture kasi baka technical. Anyway, mga kababayan. So yan yung yan yung malaking issue na hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon hindi nila ma-debunk na sa pamamagitan ng sinasabi nilang panakot sa akin dito sa Amerika na deepfake daw yung video na pulboronic si Bangag.
bakit hindi mo tanungin, Bangag Junior, yung kapatid mong Mangga? Alam na alam ni Amy Marcos, Amy, wag kang magsinungaling. Wag kang maglaro dahil ibabagsak ka ng taong bayan sa iyong panggagamit sa mga Duterte at sa mga Pilipino. You know, actually, it's not about panggagamit sa mga Duterte dahil ang Duterte, they can stand alone. Pero ang panggagamit mo, Amy, para iboto ka ng Duterte supporters is panggagamit sa taong bayan para makontrol nyo muli dyan sa Senado. Wala ka naman nagawa dyan eh. Ano ba ginawa mo? Sige nga, Amy. Hindi ka na nandigan na ikaw mismo nakakaalam na ang kapatid mo at ang sister-in-law mo at ang pamilya niyong buo, yung pamilya ni Bangag ay mga Adictos Benedictos. 'Di ba? Naalala ko dati. Okay? Ito. Nagbidabidahan ka dito. Okay? Nagbidabidahan ka nung, I think that was December or January. Tignan ko lang sa notes ko. Ito mga kababayan, kailangan nyo kasing balikan itong mga kahudasan na ito. Di ba nagbidabidahan ka dati na sa hearing tungkol doon sa People's Initiative na nag-meeting, okay? Si Saldico, si Tambaloslos, di ba? At yung mga magkakasabwat para bayaran yung mga pobre, yung mga imol, yung mga mahihirap sa iba't ibang probinsya para magpirma doon sa People's Initiative. Bidabidaan ka, Amy, di ba? Kaya talagang bidabidaan siya doon. Ang sabi pa nga doon, ang sabi mo pa nga, babalikan na natin yung Q&A nila doon sa Senate na wala naman nangyari. O saan na yung pabida-bida? 'Di ba? Talagang pinag-usapan 'yon. Ang sabi mo, Amy, tinanong mo si Oñate. Okay? Si Oñate na ayon sa ating bubwit, okay? Well, I think napag-usapan namin na nila Cathy, nakasama yan. Kasama si Oñate sa mga kaibigan yan. Okay? Kaibigan si Oñate ng mga bangag. Okay? So now, balikan natin ang sinabi ni Amy na nagbida-bidaan siya. Kaya Inday Sara, buti naman at hindi na kayo magkasama. Hanggat tinatraidor ka, my God, Inday, palangga, ilabas mo na video. Mamaya tayo dyan. Okay, sabi mo, Amy, kasama niyo ba si Speaker or si Kong Saldico in any of your meetings about People's Initiative? Suportado niya ba ito? Sino-sino kayo? O, sabi nung ni Oñate, kami-kami lang, mga volunteers, walang kinalaman at di namin kasama si Speaker or si Congressman ko. Sabi ni Amy, talaga lang, sa dami-dami ng meetings at party niyo, di niyo siya kasama kahit kailan na nag-meet at di kayo nagkita? Sabi ni Oñate, oo, hindi siya kasama sa meetings. Kami lang, I never met them. Sabi. Tapos sabay inilabas mo, Amy, ang picture na magkasama si Tambaloso, si Saldico at iba pang mga hudas. At ito yan. Okay? Ito yan. Remember this picture? Yan mga palangga. Remember that picture na inilabas ni Amy? O ang tanong ko, Amy, ano na nangyari dyan sa pabida na yan? Ni hindi mo nga na-contempt itong mga buwaka ng inang ito. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, yung ginagawa dito ng mga Marcos, lahat ay pambubudol sa inyo. Sabi ko nga, burahin natin sila simula sa taas, sa pinakamatanda, pinaka-adictos benedictos, hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang apo, kahit sa sinapupunan. Burahin sila sa lipunan ng Pilipinas dahil sila ang punot dulo ng kahirapan ninyo. Ginagago kayo lahat. Kaya gusto kayong burgurin. Kaya gusto kayong tayo lahat kasuhan, lahat ginigipit. Ngayon, mga kababayan, right? Napag-alaman natin, okay? Ayon sa ating mga mababait na puting sa AFP at PNP, na kabadong-kabado na ang mga bangag sa mga posibleng mangyari. Talagang kakabahan. Okay? Dahil sa nakikita nyo ngayon, di ba si Inday Sara ay talagang maraming mga diplomats, okay, mga leaders from all over the world na nakipag-meet up sa kanila. Dahil napag-alaman ko na sukang-suka na. Ito, ngayon ko lang sasabihin to. Teka, puporma muna ako dito. Alright? Ububuhot ako dito. Alam nyo, mayroong, hindi natin babagitin ng pangalan, isang kilalang kilala ninyo, okay, na sinasabi ni Bangag noon na sila ay
pinadukot, di ba, noong 1986 sa Chuchuchu. Napag-alaman ko, ayon sa aking puting ahas, na itong mga grupong ito ay naghahanda na sa pag-change ng gobyerno. Dahil nakikita nila na si Bangag Jr. ay matutuluyan by whatever means. Kaya ngayon pa lang ay gumagawa na ng paraan ang mga grupong ito dito sa ibang bansa. Okay? Naghahanda na sila sa transition. Can you believe that? 2 years, bakit sila naghahanda sa transition? Very reliable. Kaya sabi ko nga, nag-usap kami, really? Sabi ko, so ibig sabihin, nakikita nila na ito ay talagang pabagsak na si Bangag. Kaya nga mga kababayan, ganun na lang ang pagigipit nila. No wonder. No wonder kung bakit nagbigay ng statement ang KOJC na in the meantime ay kumbaga dinidetach nila yung kanilang sarili dito sa maisog sa rally. Okay? Hindi nyo ba naiisip or sinabi ko naman sa inyo yon na posibleng ginagano nila si Pastor Kibuloy. Ginugurgur nila ng dahan-dahan. Kaya possible na ganun ang eksena dito. At napag-alaman natin sa ating mga kaibigan na mga men and women in uniform. Kayo naman, mga sir, but I still respect you. I don't know when is your timeline, but alam na alam ninyo, kayo na rin mismo nagsabi na ang gobyernong ito ay sobrang bangag na. When I say bangag na bangag, and we say bangag na bangag, magsimula sa pondo, panggigipit, pagbibigay ng walang habas ng ayuda, na walang proyekto para mag-vote buying sa mga tao, 'di ba? Nakikita ninyo ang ginagawa nila. Pero kailan kayo aaksyon? Okay? Kaya nga nung September 21, hindi na i-cover yan ng SMNI. But sabi ko nga, I totally understand that. Kailangan nating intindihin. Okay? Kailangan nating intindihin na baka tinutusok-tusok si pastor o baka lasunin nila o baka anuhin nila. So maintindihan natin yan. But this is just temporary. Dahil ngayon pa lang, okay, ganito na lang. Do you think yung video ni Inday ay naibigay niya na dito sa certain, groups na ito na akala ni Bangag ay kakampi niya? Di ba? Akala, di ba, ang sabi ni Lisa Tanas, ay, malakas kami sa Amerika. Yan ang panangga niya eh. Di ba? Malakas kami sa Amerika, kakampi natin ang Amerika. Really? Hindi nyo kami kakampi lahat. Baka iilan lang. Pero posible ba na bago ilabas ni Inday Sara yung video na sinasabi niya, hindi kaya ang mga video na iba ay nakarating na dito sa mga friends din ni Inday Sara? Okay, yan ang kaabang-abang. Pero nakarating sa ayon sa ating mga juting jahas, irarampa na ang video, di ba? Kaya ito si Inday Sara ay talagang nakita mo patatu-tatu na lang ang lola mo. Di ba? Patatu-tatu na lang ang lola mo, di ba? Pag doon nung pumunta sa Cordillera, but again, yung patatu-tatu na yan ni Inday, it's a way of showing support sa mga ancestral mga ancestors natin, katulad ng grupo nila Apo Wang-Ud, di ba? So, yun yung nakikita natin. Ngayon mga kababayan, ang natin dito, ang what do you call it? Ang ating labanan natin dito, wag kayong pakasisiguro Bangag. Diba? Kaya naman gusto niyo ako ipagurgur, di ba? Nagpadala kayo ng dagdag na naman paggugurgor. Oh, napag-alaman namin, okay, napag-alaman ko mga palangga na nagdadagdag ng panggugurgor na naman sa akin. Sabi ko nga, over my gorgeous, sexy alindog. Hindi ako pagugurgur sa inyo ng ganon-ganon na lang. Kung pwedeng gurgur ko ang 4-5 sa inyo sa pamamagitan ng aking alindog, gugurgurin ko kayo. So you know what, mga kababayan,
dahil nga ito papalapit na ang itong election na ito, gusto nilang hawakan sa liig ang taong bayan sa pamamagitan ng ayudang-ayuda na yan. Kaya nga kahit na ayaw ko man, sabi ko nga sa inyo, nag-usap kami ni Atty. Glanchong, ayaw ko mag-focus sana sa election season. Pero wala tayong magawa kasi October 1 to October 8 is the filing of candidacy. Kung hindi tayo gagalaw ng mga tao na mayroong magandang vision sa ating bayan, sabi ko nga, matatalo ang Pilipino. Bakit kamo? Kasi kung hindi tayo magmamanok, okay, kung hindi tayo magpo-promote o mag-encourage sa inyo na sumuporta sa mga taong matino, forget about ang Marcos, Romualdez, lahat ng mga lumang nandiyan na sila, mga artistang walang kakwenta-kwenta. We need someone like Attorney Vic Rodriguez na napakatapang na inilagay sa libro ang lahat ng kababuyan, lahat ng anomalya, lahat ng paglabag sa batas o yung karamihan ng paglabag sa batas ng kanyang dating sinuportahan, naming dating sinuportahan na bangag. Kailangan natin ng mayroong integrity na ibig sabihin hindi kayang ibenta ang kanilang kaluluwa, ang kanilang prinsipyo dahil lamang sa personal na interest. May kaibigan ako from Davao. Actually, tinext niya ako. Okay, babasahin ko lang yung text ni Palangga. Tinext ako ni Palangga, ito, sabi niya, ito, sabi sa akin, Palangga, Maharlika, may kumausap daw. Ito pala, Palangga, may kumausap daw, actually forwarded ito Sabi may kumausap daw kay Maharlika at kay Glenchong, pati na rin kay J.E. Morales na bumaliktad. Sabi daw sa mga bangag, para time to connect na daw with the government kasi puro siraan.